maaasahan mo. Sa lahat ng ating pinagdaanan, sa panahon ng pandemya at kalamidad, tayo ay kumapit pa rin sa isa't isa. At buong tiwala ninyong ipinakita ang inyong suporta sa serbisyo at paglilingkod namin sa paghahatid ng tamang balita at impormasyon, tulong na galing sa aming puso. Kaya naman, sa latest survey ng Kantar at Nielsen, nangunguna ang mga himpilan ng RMN sa buong bansa. RMN, Number 1 sa Luzon, RMN, number 1 sa Visayas, RMN, at number 1 sa Mindanao. radyo ng buong Pilipinas. Buong karangalan ng mga radyoman ng RMN Networks ang maglilingkod sa inyo. Maraming salamat, RMN. Number 1, number 1. Wala nang iba. Radyo mo nationwide. Ito ang DXMY. DXMY. The Music and News FM station of RMN. Sa Cotabato. Sa Cotabato. 90.9. 90.9. DXMY. Oras mga kasama sa buong kapuluan, tatak alas 6:05 ng umaga. Tatak RMN. Minsan, hindi mo alam kung ano ang pinag-uusapan, kung sino ang nagtatanong, at kung ano ang tanong. Ngayon, ang tenga't isipan ay buksan. Intindihin ang bawat issue dahil tayo ang apektado. Straight to the point. Ito ang balitaan at talakayan na tunay na diretsahan. Walang paligoy-ligoy, tagos, lubos, umaagos. Straight to the point. Mas malamang usapan, mas mabusising talakayan, komentaryong mas mauunawaan. Straight to the point. Tatak RMN. Radyo mo nationwide. Straight to the point. Isa pong mapayapang umaga mga kasama ng Monday. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sa ngalan ng ating station manager, Radyoman Sir Erwin Kabilbigan. At the same time mga kasama, siya rin hong regular ng Straight to the Point, Radyoman Sir Erwin Kabilbigan once again mga kasama. Mga partners natin sa kabilang silid sa ating technical, Radyoman Chief Alvin Castillon. Sa digital naman si Radyoman Ricardo Kuya Eric Madamba Jr. Ang inipong lingkod mga kasama, Radyoman Ems Abang, Mapia Mapita. Assalamualaikum once again mga kasama. Straight to the point. Ating pang programa mga kasama, live na ho sa ating 90.9 IFM Cotabato. At syempre, live din ho mga kasama sa ating Facebook page DXMY 90.9 Cotabato. DXMY 90.9 Cotabato. Samantala mga kasama ng ating pong text hotline, bukas na rin po para sa inyo po mga concerns, 0975-7805863, 0975-7805863. Straight to the point. Weather report. Weather report. Sa ulat panahon natin mga kasama, ngayon pong araw ng Monday, May 11, 2026, sa pagtayahon ng Pag-asa mga kasama, particular dito po sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao, Weather report. Weather report. Weather report. ang rehiyon ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao mga kasama ay makakaranas ng maulap hanggang sa maulap na kalangitan na may pulong-pulong pag-ulan, pagkulog at pagkidlat, dulot pa rin ng localized thunderstorm. Posible ang pagbaha o pagguho ng lupa tuwing may matinding pagkulog o pagkidlat. Sa kondisyon naman mga kasama ng hangin at karagatan, nasa mahina hanggang sa katamtaman na nagmumula sa direksyon ng hilagang silangan hanggang hilaga. At ang alon naman sa mga baybaying dagat ay magiging banayad hanggang sa katamtaman. Sa temperatura ngayong araw mga kasama,
Naglalaro pa rin ako sa pagitan ng 34.0 degrees Celsius hanggang 23.0 degrees Celsius. Samantalang ang heat index o mga kasama, aabot pa rin ng 41 degrees Celsius. Sumikat naman ang araw kanina 5:52 ng umaga mga kasama at lulubog naman ang araw mamaya 5:27 ng hapon. Matalinong talakayan, diretsahan, straight to the point. Sa muli po mga kasama, isa pong magandang umaga ng Monday. Ngayon po ay 11 na sa buwan ng Mayo, taong 2026. Kumusta ho kayo mga kasama? Back to work naman ho dahil ngayon po ay Monday. Kahapon nakaranas ho tayo ng pag-ulan kung saan ilang pa rin ng mga bahagi ng lugar dito po sa Cotabato City ay baha. At ilang mga lugar din ho sa mainland, yun yung sinasabing nadiligan. Kaya't yung mga halaman doon nila masaya dahil nga sa nadiligan no mga kasama. Ang dami pa rin ng mga usapin na dapat doon nating pag-uusapan. Dapat doon ninyong malaman mga kasama, mga naganap dito sa loob at labas ng ating mahal na Cotabato City. At sa nakalipas din noong 2 araw mga kasama, mga madudugo at malulungkot na mga insidente yung naitala sa Cotabato City at sa labaso ng ating mahal na lungsod. Pero bago ang lahat mga kasama, happy belated Mother's Day sa lahat ng mga nanay. Sa mga nanay ho na nag-celebrate ng kanilang nag-celebrate ng Mother's Day kahapon, belated Mother's Day. Sa mga asawa ho ninyo, sa mga kapatid ho ninyo, na nanay na rin, belated Mother's Day. Pero sa turo ng Islam mo mga kasama, dapat araw-arawin pa rin ho yung pong sinasabing Mother's Day. Dahil araw-araw, ang daming trabaho ng ating pong mga nanay. Hindi sinasabing walang kapantay. Hugas dito, laba dito, walis dito, magliligpit naman dito, and then mamaya-maya ng konti, magluluto naman. Kung may maliit pang bata, mag-aalaga pa ng bata, lahat sabay-sabay. Hindi po biro mga kasamang magiging isang ina. Kaya't happy Mother's Day sa lahat ng mga nanay sa buong Pilipinas. At kahapon din na mga kasama, nagkaroon din nga ng emergency power interruption. Ito yung naging anunsyo ho ng National Grid Corporation of the Philippines kung saan mula alas 8 ng umaga hanggang alas 12 yung mga kasama na itala yung pong sinasabing brownout kahapon. Yung iba hindi na po lumabas ng Cotabato City o hindi na ho nagpalamig pa sa ibang lugar. Dahil nga sa ilang oras lang naman din yung kanilang hinintay. 8 to 12. 8, 9, 10, 11, 12. 4 oras o mga kasama. Bumalik din o mga kasama yung pong ilaw. Yung kuryente. Ayon o sa NGCP mga kasama, yung kanilang pong ginawang emergency power interruption sa buong Cotabato City at malaking parte din o ng Maguindanao del Norte, din po sa Maguindanao del Sur at Cotabato Province. Kasama na rin ang Special Geographic Area ng BARM. Dahil dito sa emergency shutdown ng Kibawi to Sultan Kudarat 138 kilovolts line para i-facilitate nila ng mabilisan yung pong pag-aayos ng critical cut conductor standards o strands sa pagitan ng tower ng Tower 125 and 126 na nandyan matatagpuan sa may Kibawi-Kabakan segment mga kasama. Dahil dyan, lahat ng prangkisa dito sa Cotabato City, ang Cotabato Light and Power Company, wala rin silang magagawa dahil
Isa ito sa mga pinagkukunan ng supply ng kuryente o nagpapadaloy ng kuryente para papunta dito sa Cotabato City ang NGCP. At pagsapit din ho ng alas 12 mga kasama ng tanghali kahapon bumalik din ho yung pong ilaw kaya't naging happy na ho ang lahat. Hindi ba naghintay dahil mainit pero mabuti na lang hindi gaanong mainit kahapon. Kumbaga sumasabay pa rin ho. Dito lang dito mga nakalipas na araw, talagang napakainit ho mga kasama, especially ho dito sa atin sa Cotabato City. Dahil umaabot ho yung temperatura ng hanggang 43, 42. So sobrang init ho yun mga kasama. At dahil dyan mga kasama, bago pa man bumalik, ilang minuto bago bumalik ang ilaw mga kasama, ayun, may naitalahong pamamaril dito po sa Cotabato City kung saan ito yung naging challenge para sa mga kapulisano natin dahil yung pong paghahanap ng ebidensya o di kaya naman ng CCTV, since na yun nga, tinamaan ng sinasabing brownout, hindi na ho mga kasama nakuhanan pa ng sinasabing video o di kaya naman CCTV. Dahil nga sa ayun, wala hong connection sa ilaw. Sa informasyon mga kasama na natanggap po natin mula sa mga otoridad, ang biktima ho dito sa nangyaring pamamaril kahapon sa Cotabato City ay isa hong teacher, guro ng Cotabato State University mga kasama. Binabanggit dito mga kasama, itong biktima na kinilalang si Faisal Usob ay binaril ng mga sospetsado diyan mismo na naitala sa tapat mismo ng Cotabato State University o itong CSU mga kasama. Kaya't nagtamo ng ilang tama ng bala ng baril ang biktima sa kanyang katawan. Particular sa kaliwang leeg, upper chest, at upper shoulder mga kasama. So ibig sabihin sa dibdib, leeg at sa kanyang balikat. Tatlo yung nasugatan sa kanyang katawan. Pero sa pag-imbestiga ng SOCO sa crime scene mga kasama, dalawang bala o dalawang basyon ng bala ng baril ang na-recover sa crime scene. Dahil dyan mga kasama, magkiki-update tayo. Kuha tayo ng dagdag na impormasyon mula sa Cotabato City Police Office. Nasa linya ng ating komunikasyon ang tagapagsalita ng Cotabato City Police Office mga kasama, si Ma'am Police Lieutenant Rosel Evangelista sa ating panayam. Magandang morning po Ma'am Evangelista. Sa DXMY po si Ebs Abang. Good morning po Ma'am. Hello Sir Ebs, magandang umaga po Sir Ebs. Happy Monday po sa lahat at sa lahat po ng nakikinig. Magandang umaga. Magandang as well as sa nanonood po. Opo, magandang umaga din po. Bago ang lahat Ma'am, happy belated Mother's Day nga pala. Yes sir, salamat po Sir Ebs. Lalong-lalo na rin sa mother mo rin at sa wife po. Opo, kahit na yun yung sinasabing dapat ipahinga pero nagtatrabaho pa rin yung mga nanay. Anyway, kahapon Ma'am, malungkot yung nangyaring insidente Ma'am, may pamamaril po. Ano na po yung development and investigation po ng ating CTPNP dito sa nangyaring shooting kahapon? Yes Sir Ebs, tama po kayo na mayroon pong incident tayo ng shooting incident kahapon na nangyari po, no? Mga bandang 11:25 ng umaga, May 10, 2026.
wherein nangyari po ito sa harapan po or in front of Cotabato State University, dyan sa Sunset Avenue, Barangay Rosary Heights for Cotabato City. No? So napag-alaman din natin na during the investigation that the victim was Faisal Ura Uso po, isa po itong lalaki, 58 years old, married po, isang teacher, and residente po ng Rosary Heights 8, Cotabato City po. So, mga bandang 11:30 ng umaga, nakatanggap nga po ang police station to natin ng tawag from a concerned citizen informing about the shooting incident. So, immediately, pumunta po yung ating mga Station 2 sa pamumuno po ni Police Captain Mambataw, which is turned out positive. So, during the initial investigation na kinonduct Sir Ebs, habang yung victim natin on his way pa uwi ng kanyang bahay, sakay po sila ng kanilang sasakyan na black Toyota Hilux. Kasama po niyan ang kanyang family. Bigla na lang na may tumapat na riding in tandem na dalawang unidentified na kalalakihan na sakay ng blue Honda Click motorcycle. At ito ay bigla na lang pinagbabaril yung ating biktima. So, ang wherein natamaan po yung ating biktima sa kanyang leeg, sa left side ng kanyang leeg, sa upper chest niya po, as well as sa kanyang left shoulder po. So, immediately after the incident, ang mga suspect ay tumakas din po agad-agad. So, nung na-receive ng ating PNP, yung tawag na yun, nung pag-responde nila na doon na rin yung biktima, agad-agad nilang itong dinala sa hospital together with the family sa CRMC for medical treatment po. So, during the further investigation, it was believed to be na ang ginamit na baril is caliber 45 na type of firearm based doon sa na-recover ng ating regional forensic bar na mga fired cartridges, dalawang fired cartridges yung na-recover po. Sir Ed. Opo. Dito sa nangyaring pamamaril nito, paano ba ito siya? According sa pag-iimbestiga ho, paano ba siya binaril, ma'am? Dahil dalawa yung pinagtatalunan kahapon, barangay Rosareds 4 and Rosareds 13. Siya ba'y galing ng, kasi natapat ito sa CSU, galing ba siya sa loob mismo ng universidad, ma'am? O along the highway rin po siya, binabagtas yung nasabing lugar, and then sinalubong ba ng mga suspetsado saka siya binaril? Sir Ebs, nung nakausap ko po yung investigating team, galing po sila sa town. Yun yung initial information ang binigay. Traverse na po sila, binabaybay nila itong ating Sinswat Avenue, And then, yung ating victim's family, gusto pa sanang alamin lahat ng full detail about sa pangyayari before the incident, but nag-request yung family natin na magbibigay lang sila ng statement after na maiayos nila yung medical treatment ng victim natin. Another is ang ating investigating team rin ay nangangalap pa ng iba't ibang evidences, like for example itong mga witnesses as well as the CCTV footages para malaman talaga natin full detail ng incident. But mayroon po tayong kahinaan sa pangyayaring ito because yung time na yan ay brand out po, So yun sana yung gusto rin nating makuha, yung mga maaring CCTV footage, but eventually yung time na yan ay brand out po. So yung ating victim po actually is binabaybay po talaga yung street ng Sinsat Avenue dyan sa Rosary Heights 4. So galing pala siya ng taon. Nataon lang na doon siya nabaril sa tapat mismo ng CSU. Po. Allegedly yun ang unang information ng ating investigating team, but still babalik pa rin yung ating investigating team sa family to ask further information about the incident, Sir Ed. Opo. Sa crime scene, ma'am, ilan ba yung na-recover na basyo ng bala ng baril? Dalawa? Yes, Sir Ebs, dalawa po yung na-recover ng ating regional forensic
bar, no, nakarecover sila ng 2 fired cartridge cases na believed to be from caliber 45 na type na firearm. And itong dalawa na to na fired cartridges cases ay subjected for ballistic examination din, Sir Ed. Opo. Okay. Sa biktima na ito, ma'am, ano ba yung pagkakakilala niya? Ano ba yung background po? Ano yung nakuhang information dito ng City PNP? For the personal circumstances, Sir Ebs, yun nga po, nasabi ko kanina, isa po itong lalaki, 8 years old, may asawa po, and isang teacher po, and residente po ng Indy Village or Rosary Heights. Opo. Dito sa nasabing insidente na ito, ma'am, pamamaril, ma'am, ano yung mga nakikitang anggulo ng ating pong PNP? Bakit ito binaril itong nasabing biktima na ito, ma'am? Sir Ebs, mayroon na kaming nakikitang anggulo, no? Tinitingnan iba't ibang anggulo. Isa dito yung personal grudge. Pangalawa, yung titingnan din natin yung personal background ng victim about sa kanyang job. So, ito po tinitingnan natin, no, yung mga different angles nito, no, but hindi kami magko-conclude kung ano talaga yung full motive. Although meron na kaming tinatahak, but still gusto lang namin munang i-withheld for further investigation po, Sir Ed. Ayun. So ngayon, ma'am, kumusta po yung biktima, ma'am? Yung biktima po, Sir Ed, as of nakausap po natin, yung investigating team kagabi, no, yung biktima is for subject for operation. Nasa CRMC pa rin siya, no, inasikaso ng family, no, hindi pa kami makalalabas sa full situation or kamusta yung biktima, but ang last known namin na nalaman is still in a medical treatment yung ating victim po. Klaruin ko lang, ma'am, no? Yung kanyang sinakyan, Toyota Hilux na kulay itim? Yes po. Ayun. Color black Toyota Hilux, Sir Ed. Kasama niya rin yung kanyang pamilya nung maganap ang krimen? Yes po, Sir Ed. Kasama po niya ang family niya. Opo. Ang dami pa rin nung nagko-comment, ma'am, especially sa posting, dito sa nangyaring insidente nito. Kesyo ganito, nakakatakot daw ang Cotabato City. Ang payo po ng City PNP, ma'am, sa mga nagko-comment ng mga ganito, ma'am, ano ba yung dapat na kanilang papaniwalaan, ma'am? Yes, Sir Ebs, in relation po yung sa tanong mo niyan, lalo-lalo na sa mga posting po sa social media, ang gusto lang po namin iparating na kung tayo po ay lalabas ng mga statement, na mga ganitong bagay, huwag po tayong mag-conclude, hindi, wala po tayo sa lugar na tayo po yung makakapagsabi, because we should base yung sinasabi natin kung ano talaga yung real situation, kung matitingnan natin yung ating security dito po ay pinaigting na po ng Cotabato City Police Office, as well as magsasalita po tayo based also po na sa statistic po, sa ating mga incident, although hindi po natin inaalis yung inyong critics against the City PNP, but we assure you na ang Cotabato City Police Office po ay on the top of the situation pa rin tayo dito sa ating minamahal na lungsod at tuloy-tuloy pa rin namin paiigtingin, and as well as sinisigurado po namin na bibigyan po namin ng hustisya yung ating mga biktima in this type of incident po. Ayun, malino po. Ma'am, Police Lieutenant Rosel Evangelista, maraming salamat po sa oras at impormasyon na inyo pong ibinahagi sa ating pong mga tagapakinig at tagapanood. Makikipag-ugnayan pa rin po kami, ma'am, sa ulitin po. Maraming salamat po, ma'am. Good morning po. Sir Ed, salamat din po at magandang umaga po sa lahat. Straight to the point. Lahat ng tanong, straight to the point. Mga kasamang tagapagsalita ng Cotabato City Police Office, si Ma'am Police Lieutenant Rosel Evangelista, kaugnay nga sa nangyaring pamamaril kahapon kung saan ang biktima ay 10 guro na kinilalang si Faisal Usop. Straight to the point. Ngayon, galing pala siya ng town area, mga kasama. Mali yung unang ibinigay na impormasyon na galing siya sa loob ng Cotabato State University. Nataon lang na siya ay binaril sa tapato ng CSU, mga kasama. So
Kasama rin nun niya sa kanyang paglalakbay habang binabagdags o kasama yung pong Sinswat Avenue ang kanyang pamilya. Nadadanding nga natin kahapon nandun sa gilid yung kanyang mga pamilya talagang na-trauma. Yung anak, especially yung nanay, hindi na nagsasalita. Tapos ngang masaksiyan yung pagkakabaril sa kanyang asawa. At yun nga yung pinaka dito, latest information na nasa maayos ng kondisyon yung pong nasabing biktima mga kasama habang patuloy pa rin noon na nilalapatan ng lunas o patuloy pa rin noon na minomonitor ng mga nakatalagang doktor. Kumpirmadong dalawang basyon ng bala ng baril mga kasama yung pong na-recover sa crime scene na mula ho ito sa caliber .45 pistol. Ito yung pinaniniwalang ginamit ng mga salarin sa pamamaril mga kasama. Sa motibo naman, meron na akong nakikita na sa silip na anggulo ang PNP. Una dito, personal grudge. At pangalawa naman yung pong kanyang trabaho bilang isang teacher. Maraming mga impormasyon kahapon na ibinigay sa atin na siya ay tumatakbong presidente ng nasabing universidad. At yan din ay kasama sa mga iniimbestiga ng ating pong PNP. May mga nagsabi rin mga kasama, dami kasing mga nakakakilala dito sa nasabing biktima na ito. May mga nagsabi naman na umano'y away sa lupa. Yan yung mga kabilang sa mga iniimbestiga ng Cotabato City PNP mga kasama, kaugnay nga dito sa nasabing pamamaril. Magandang morning muna sa ating mga viewers na kung saan nandyan sila sumisilip, naghihintay para mabasa yung pong kanilang mga ipinadalang mensahe. Pero mamaya-maya ng konti babalikan ko kayo mga kasama para sa inyo po mga pagbati. Oras natin mga kasama sa buong kapuluan. Alas 6:31 ng umaga, standby muna. Tatak RMN. This time check is brought to you by ang kilala mong Alaxan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaxan FR. New Alaxan Extra. This time check is brought to you by Cobra Energy Drink. Pag meron ka nito, walang talo. This time check is brought to you by Tanduay 5 years. Tibay ng loob, tibay Tanduay. That time check is brought to you by Centrum Silver Advance. May nutrients adjusted for age 50 plus. Tulong para malakas ang resistensya, may healthy heart and sharp memory. The #1 multivitamins for age 50 plus. This time check is brought to you by iBerry Gold. Mas daghan ang lutin, mas epektibo, mas klaro. Baby. Ay, hala. The Lord is my shepherd. Wow. I lack nothing. Tinuod pa niya ako ni Dunggan. He makes me lie down in the green pastures. Na-memorize na gud niya ang verse nga akong gi-tulo He niya. refreshes my soul. Pila pa lang ganito kaadlaw nga basahan ako siya ani. O Guys, karon. along with the white Wow, path where dili ko streams makatuo. Ingo sa, Even though I dali kay walk niya through the nasag-o. darkest valley, Ay, I will tama. fear no Gipainom na ako siya og remind siya ko atong nangaging adlaw. Your rod and your staff, they Tinuod jud ang comfort giingon nga makapabright kit ang remind Choco Mix da. Wa gid intaw ko masayop sa pagpainom sa akong anak sa remind Choco Mix. Pila pa lang gani kaadlaw. Nakita na nako ang resulta. Samot na gid siguro kung isigi-sige na ako og painom sa akong anak ang remind Choco Mix. all the days of my life. And I will dwell in the house of the Lord forever. Amen. Wow, very good baby ha. Mwah. Para sa Smart Kid, remind Choco, isa ka sa siya lang. Kada adlaw, sa isa ka tasa, pwede init or bugnaw nga tubig. Remind Choco para paspas ang pagtubo og smart ang atong anak. Remind Choco! Remind Choco! Charm Fabric Conditioner with Bloom Fresh Technology. May antibacterial na at ka-bloom sa bango ang damit. Charm Fab Gold, bakit makabloom sa charm? Walang amoy kulong kahit sampay sa loob. Bangong makabloom sa charm. Charm Fabric Conditioner. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS.
Ang kinis na niya. In fairness, nag-glow up. May budget. So solid! White Rose Papaya, wow! White Rose! White Rose Papaya, wow! White Rose! White Rose Papaya! May glow up with a White Rose Papaya! Puti sulit ang glow up sa White Rose Papaya. May papaya, niacinamide para sa puti power times 2. Plus shea butter and tea tree oil. Glow up by the power of 2! White Rose Papaya. Puti sulit ang glow up. Regular use helps. Results may vary. White Rose Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world-class quality. ACS! Radyo mo nationwide. Oras mga kasama, 6:35 ng morning. Tatak RMN. Tuloy tayo mga kasama sa ating balitan ngayong umaga ho ng Monday, May 11, 2026. Magandang morning muna sa ating mga viewers na nagiginig sa mga sandaling ito. Magandang umaga kay Muhay Pradjamuda, kay Baygira Urak Usman. Salam Datu Webs, Mapia Mapita, shoutout kami pan siya mamu sa Tamuntakawan always. Nagiginig sa aming kapitan na Honorable Ahmad Urak. Nagiginig sila dyan sa may compound, Shukran. Siya Mapita pun mamu ni kakadato ng uto. Kay Ben Express Delivery Cotabato, Happy Mother's Day and Ed Milad. Babu Rakman, Zailon ng Napiawan, Maguindanao del Sur. Greetings from Zailon family. Si Kagawan Faisal Limba, Assalamualaikum M. Sabang, pa-shoutout kay Edna Maido, Emma Malanon, MJ Paulit, Sarmiento Dodoy Paulit, Rebecca Sadja Abubakar ng Purok Gumamela. Maraming salamat po. Sembay Adam, good morning din. Benjamin Udasan, good morning. Salam po, Sir Ems. Batiin ko lang aking mga anak na sina Andre, Principal, Angeline, Norvin at asawa ko na si Benjamin Udasan. Pagbati mula kay siya Udasan ng Mumpong. Sukran sa pagbasa. Magandang umaga rin kay Main Masukat. Salam DXMY Cotabato City, Sir Ems. From Taguig City, Manila, Green Moss IRM. Pabati naman sa asawa ko na si Hadja Minda Norhain Pika Akan. Si Hasmin Samidon, good morning from Datuangal. Si Abi Bulao Nilan, salam po Sir Ebs. Watching from Kibayaw, Kapalawan SGA, good morning. Shout out kay Moder sa Mirudin Haliludin. Sige, good morning. Tuloy tayo mga kasama sa ating balitan. Nitong weekend mga kasama, malungkot pa rin na insidente. Itong sinasabing sunog na itala dyan sa may bayan ng Datu Uden Sinsuat sa Maguindanao del Norte. Kukuha tayo ng dagdag na impormasyon mga kasama. Nasa linya ng ating komunikasyon ng siyang nakatalagang Chief Community Relations Unit ng Bureau of Fire Protection BFP-DOS, si Senior Fire Officer 3 Anwar Kasan. Magandang morning po Sir Chief. SFO 3 Anwar Kasan sa DXMI po. M. Sabang, good morning po, sir. Yes, sir. Magandang umaga po sa lahat po ng nakikinig. Sa inyo po, sir, magandang umaga po. Opo, magiging-update kami dito, sir. Ano po yung investigation ninyo sa nangyaring sunog nga at sa particular dyan sa may DUS nangyari itong nasabing insidente na ito, sunog? Around 2:09 kahapon po, may tawag po sa amin sa may barangay Baka, Datuudin, na isang sunog sa area, no? Agad naman itong nirespondihan natin ng mga kabombaryoan ng bumbero po, na ito po ay confirm po na 5 bahay po ang nasunog po. Anong oras po yun siya, sir, nangyari? Alas 2:09 po ng hapon. Opo. So, 5 bahay ang nasunog o? Kumpirmado po na 5 bahay po, sir. Opo. So, gaano po ba katagal nakipaglaban ng ating mga pamatay sunog bago ho na ideklara nga fire out ito pong nasabing sunog na ito, sir? Almost 1 hour po, sir, no? Yung kuwan po natin, yung pakikipag laban po ng ating mga bumbero sa area na yun. At so far naman po, hindi naging mahirap sa amin dahil po sa pakikipagtulungan po ng mamayan po ng barangay, dahil po sila po yung nag-assist sa ating mga bumbero. Opo. Yung lugar kung saan nangyari itong sunog na ito, sir, Barangay Baka particular, ano ito siya, sir? Nasa along the highway lang din ba o papasok pa? Actually, sir, nasa along the highway lang po, sir, no? Kaya madali po natin na pula agad yung mga
yung apoy, sir, dahil po sa nasa gilid lang talaga po ng kalsada. Opo. So, yun yung naging mabilis na pag-responde yun ninyo dahil nga along the highway lang itong nangyaring pagkasunog na ito. Yes, sir. Opo. Dahil po sa yung access, yung daanan, sir, is madali po natin napasukan agad. Kaya po hindi na po lumipat po sa mga ibang kabahayan po. Opo. That time ba na nakikipaglaban po mga pamatay sunog sa nangyaring insidente na ito? Mahangin ba, sir? Sobrang init ba? Ano po yung mga klima na that time na nangyari itong sunog na ito? Nung pagdating po natin mga bumbero, sir, is malakas po talaga yung hangin at nagpadagdag pa yung sobrang init ng panahon. Kaya po yung 5 bahay po ay mabilis po nila kumbaga nakuha ng malaking apoy po, sir. Opo. Yung mga kabahayan na ito, sir, magkakadikit lang ito? So far, sir, yes po, sir. Opo. So itong mga bahay na ito, sir, ano ito sila? Light material, gawa sa sementado? Itong mga bahay na ito, sir, is meron po doong semi-concrete na bahay. Yung iba naman po is light materials, kaya po madali po talaga silang natupog. So yun yung dahilan kaya't nilamon ng malaking apoy itong 5 kabahayan na ito? Yes, sir po. Opo. Sa investigation ninyo, sir, nasa magkano ba yung damage itong nasabing sunog na ito? Dahil 5 kabahayan nga yung mga nasunog. Sa estimated po namin na damage, sir, nasa 450,000 po, more or less po. 450,000? Opo, sir. 450,000. Opo. So, ang laki naman, sir, kung ganun, 450,000. May mga kagamitan ba? O maliban sa mga bahay, may mga gamit ba tulad ng motorsiklo, sasakyan, nadamay ho, nasunog? So far, sir, wala naman pong kwan, sir, mga gamit na yung tulad po ng mga sasakyan, sir. Pero yung mga kabahayan po, sir, is meron po sila mga sarili mga gamit na mga appliances, sir. So, yun ang dahilan kaya't lumaki yung danyos ng sunog. Danyos dito sa nangyaring sunog na ito. Yes, sir po. Opo. Sa 5 kabahayan na ito, sir, kumusta po? Yung mga pamilyang naninirahan dyan, may nasaktan ba nung time na humingi sila ng saklolo mula sa BFP DOS? So far po, sir, sa aming pagkuha ng mga report po sa baba, nagtanong-tanong rin po kami. So far po na negative po pagdating po sa mga ganyan po na mga injury. Opo. Sa tropa naman po, panig ng BFP, kumusta rin po? Sa panig po ng mga bumbero po, sir, so far po wala mo nang po nasaktan sa kanila. Dahil kahapon nga nangyari itong nasabing sunog na ito, sir, kumusta? Ano yung naging dahilan kung bakit ganito nagkaroon ng sunog dyan sa lugar na yan? Allegedly, doon sa mga nakakita, yung pinanggalingan ng sunog, sir, is walang tao, no? Nakita na lang nila na sa isang bahay doon na merong nagliliyab na apoy. Kaya gusto ng mga kapitbahay doon na pasukin yung bahay, pero hindi nila nakaya, siya dahil po sa nakakandado, nakapadlock po yung bahay. Sa loob mismo ng bahay, yung nakita nilang nagliliyab na apoy? Yes po, doon po sa, according doon sa na-interview namin kahapon. Ano yung nagliliyab na nakita ko nila, sir? Mula ba sa kusina, mula sa kwarto, o mula sa kumbaga, anong particular o dyan sa loob ng bahay na nakita? Doon na lang po, according po sa na-interview namin, sir, yung apoy, sir, doon na po sa mga kisame na po nag-start yung mga apoy, sir. So, kisame. Posible, Yes, posible ba, opo. sir, na short circuit dahil sa kuryente ito? Dahil kisame nanggaling yung pagliyab ng apoy? Nakita? So far, sir, is ginaimbestigahan po namin kung ano talaga yung cause niya, sir, no? Pero nagbibase muna kami doon sa mga tao doon na nakakita na yun po ang kanilang ginakwento po sa amin. Opo. Kaninong bahay naman po ito, sir? Kay Mr. Muhammad Abdul Hamid, ang may-ari ng bahay, sir. Muhammad Abdul Hamid. Opo, sir. Sa kaniyang bahay. Opo. Yung ibang mga kabayan, sir, nakuha rin po ba ninyo kung sino-sino yung may mga may-ari?
Yes, sir. Ito kasi, sir, is magkakatabi lang. Yung katabi na bahay na pangalawa ay si kay Muslima Abdul Hamid. Ang pangatlo is Nurul Aji Naga. At pangatlo po ay pangapat si Lakmudin Basir. At panglima ay si Tuhaira Basir. So, yan yung mga may-ari ng mga kabahayan. Opo, sir. Opo. Kung sakasakali, sir, na papatunayan o di kaya naman sa pag-iimbestiga po ng BFP-DOS, yung pinagmulan ng sunog, since na ito nga, nadamay na yung 4 na kabayan dahil nagsimula yung sunog doon sa bahay ni Sir Tian Hamid, ano yung mga posibleng mga mangyari ganito, sir, sa pag-iimbestiga dahil para naman din na ma-aware. May mga kaso ba ganitong isasampa, sir? Depende po, sir, no, sa ating pag-iimbestiga, sa na-assign po ng mga investigator po natin, kung ano po yung lalabas na report nila po, sir, regarding doon, sir. Mag-update po ako, sir, kung ini po magiging file po namin. Opo. So ngayon, sir, yung sa lugar na yung pag-apulahon ng apoy dito, sir, mga anong oras po na ideklarang fire out na ho, tuluyan ng safety na, hindi na makakapinsala pa uli yung apoy. Mga 2:40 ng hapon po, sir. 2:40 ng hapon, idineklarang fire out. Yes, sir. Opo. Okay. So 2:40, halos isang oras din. Yes, sir. Yes, sir. Opo. Itong insidente ng sunog dyan, sir, sa area ng DOS, unang pagkakataon ba ito o ilang beses bang nangyari yung sunog ngayong mula nung month of o dito sa month of January hanggang May po? Ilang beses bang nangyari itong ganitong sunog na ito, sir? Itong sa itong month po, sir, first time po natin, no, nagkaroon ng sunog po sa residential, pero previously meron pong grass fire sa may iba't ibang barangay po na 5 na matatandaan po natin po, sir. Grass fire. Pero wala naman din na damay ng mga bahay since na nagka-grass fire. So far po, sir, negative po, sir. Ayun. Malino po. Since na nasa pa rin tayo, sir, summer pa rin na tayo, ano ba yung payo ng BFP sa mga kababayan natin, lalong-lalo na yung mga naglalakad na iniiwan yung mga kababayan na, yan nga, nakapadlock, or ano ba yung dapat nilang gagawin, sir? Yes, sir, no, maraming salamat po, no. Palagi po naming iniiwan po na panawagan po sa ating mga kababayan, lalong-lalo na po sa Datoodin Municipality, sa ating mamayan, na before po tayo lumabas ng bahay, na sisiguraduhin po natin na ang ating plangka sa loob ng bahay ay baba na lang po para po sa kasiguraduhan na wala na pong magiging kuryente sa loob ng bahay, no. Pangalawa is, if ever po na hindi po natin kayang ibaba, is lahat na mga appliances po natin, no, bunutin na lang po natin para po wala na pong maiwan na nakasaksan sa loob ng bahay po, sir. Ayun. Sir, SFO3 Anwar Kasan, maraming salamat po sa oras impormasyon na inyo pong ibinagi sa ating pong mga tagapakinig at tagapanood. Magandang umaga po. Good morning po, sir. Maraming salamat po. Thank you po, sir. Straight to the point. Lahat ng tanong, straight to the point. Mga kasama si Senior Fire Officer 3 Anwar Kasan. Siya po yung nakatalagang Chief Community Relations Unit ng Bureau of Fire Protection, Dato Odin Sinswat o BFP-DOS. Mabuti na lamang at wala rin nung nasaktan mula sa mga pamilya at sa panig din ng mga pamatay sunog. 5 kabahayan, mga kasama, yung pong tinupok ng apoy. Total na damage na umaabot ng 450,000. Binabang ito dito na nagmula yung sunog sa bahay ni certain Mr. Muhammad Hamid. Dito nakita yung pagliyab ng apoy o yung pinambulan ng apoy. Napansin ng mga tao sa kisame. At yun na nga, dahil sa nakapadlock yung bahay, hindi na nila na kaya pang pasukin yung bahay.
But ang pinasasalamat natin dito ay walang nasaktan o nasawi dito sa nasabing incident. At sa mga pamilya ho na may mga pinupuntahan out of town o di kayo naman lumalabas, iniiwan ng bahay na wala ko talagang nagbabantay, make sure na safety po ang inyong mga bahay. Off ang mga plangka, ganun nga sa naging panawagan ng BFP. Siguraduhin na lahat to naka-off. Wala akong naka-switch on dahil mahirap na. Baka kasi biglang dyan magkakaroon ng trouble, magkakaroon ng problema. Mahirap na pagka nasa lakad do kayo. Mahirapan do kayo makakabalik dyan. Oras sa mga kasama, 6:50 ng morning. Magandang umaga pa sa ating mga viewers. Si Andronico Torion, good morning ko tabatenyo. Batiin ko lang misis ko si Arceli Roquero Torion at ng kanyang mga kasamaan guro, especially sa kanilang energetic principal ng Kabuntalan Central Elementary School. Pagbati ni Kuya Andy Torion watching from Grotto, Tamuntaka, West MTN. Thanks. DXMY, more power. Si Kagawad Romeo Fernandez Collado, good morning Sir Ebs. Good morning din sa Barangay RS11. At magandang morning din sa inyong chairman dyan, Kagawad, si Cap Joe Binangon. Si Manisan Jezebel ng Rosary Edsten. Shout out Amado Papa RS10 Family Sulaiman. Si Bay Umukul Sumitimbang Waya ng Purok Balabaran. O Purok Bay Aylabi, Barangay Dato Balabaran, Tamuntaka, Cotabato City. Sino pa ba yung ibang mga nakikinig dito? Magandang umaga sa inyo ha. Morning o sa inyo mga mamut, mga papantayan, mga kasama. Si Emma Yoka, Samuahab Sulaiman, Bay Umukul Sumitimbang Waya, Benjamin Udasan, si RR Linas, si Romeo Jojo. Magandang umaga Dato Saudi Maulana, Pearl Timon Nasibog, Rodel Sandigan, sa Yusama Sangkyu. Rahima Mama, si Junrel Singkuya, Jerry Navidad, si Kamid Di Patuan, Joselito Nunez, Jeffrey Abubo, Belarde, si Jenhoy Kusain, Jopay Makapendig, si Main Masukat Akan, good morning. Tanggap tayo mga kasama ng reports mula sa ating mga radyoman reporters. Mga BF base commander na napalitan on leave lamang. Ayon yan kay Engineer Ali, ang tagapagsalita ng MILF Central Committee. Sa detalye ng balita, Radyoman Juldy Mapalaw. DXMY RMN Report. Nilinaw ng Moro Islamic Liberation Front o MLF na hindi permanenteng inalis sa kanilang tungkulin ang ilang mga dating base commanders na nadawit sa usapin ng politika. Sinabi sa DXMY ni Engineer Mohajirin Ali, BPDA Director ng BARM, na pansamantala lamang manong nakalib ang mga nasabing opisyal bilang pagsunod sa umiiral na polisiya ng MLF kaugnay ng papalapit na eleksyon. Ipinaliwanag din ni Engineer Ali na nakabatay mano ang hakbang sa policy statement na nilabas ng MLF Central Committee laban sa mga miyembro at opisyal na sumusuporta o may kaugnayan sa ibang partidong politikal maliban sa United Bangsamoro Justice Party o UBJP. Patungkol dito sa lumabas na appointment order ng ating mga base commanders, linawin ko lang, order na ito ay in relation doon sa policy statement na ipinalabas ng MILF Central Committee na kung saan lahat ng mga miyembro niya, lalong-lalo na yung mga officers na may ibang partido maliban sa UBJP, ay tinamaan po ng policy statement. Sila ay on leave indefinitely unless na bibigay ho sila ng written explanation at masasubject po sa Central Committee. O yung mga base commanders na yon ay ito yung mga naapektuhan ng appointment nito. At pangalawa, OIC ho ang nailagay natin, ang nailagay ng ating chairman ng MILF. No? Pinag-usapan po namin ito sa Central Committee. Hindi naman tinukoy yung mano sa pahayag kung hanggang kailan mananatiling nakalive ang mga naturang opisyal, ngunit sinabi ni Engineer Ali na anumang oras umano basta't maayos ang usapin sa Central Committee ay babalik din ng mga ito sa kanilang original na posisyon. Nilinaw din ni Ali na hindi umano nangangahulugan na napalitan ng mga base commander ay tinanggal na rin sila sa pagka-legitimate member ng Moro Islamic Liberation Front. Mapapansin nyo doon sa appointment order ay OIC yung mga nilagay na mga tao, yung 105, 118,
1 to 8, 7 kung hindi ako nagkakamali. Sama yung sa Basilan. I think meron sa Lanao. Office in charge po sila habang effective yung on leave po ng ating mga sa base commander. Hindi ho talaga natanggal. Ikaklaro ko lang din na lahat ho sila ay MILF pa rin hanggang sa ngayon. Kaya nga ho yung term na ginamit natin yung on leaves doon mismo sa position para hindi ho maging problema, especially sa MILF dahil very firm po ang MILF na iisa lang ho talaga ang partido ng MILF. Kasama mo sa DXMY 90.9 RMN Cotabato, Radyoman Jul Di Mapalaw, Tatak RMN. Radyo mo nationwide. Matalinong talakayan. Diretsahan. Straight to the point. Maraming salamat Radyoman Jul Di Mapalaw. Samantala, MILF Peace Advocacy dinagsa naman ang mga residente dyan sa may bayan ng Tugunan sa SGA. Detalye ng balita Radyoman Maestro Rahib Bansao. DXMY RMN Report. Ni former Municipal Councilor Mama Kungkung ng bayan ng Tugunan ang isinagawang Islamic Symposium at Peace Advocacy ng More Islamic Liberation Front sa Barangay Pamalian sa bayan ng Tugunan sa Special Geographic Area ng Bangsamoro Autonomous Region and Most Mindanao. Katuwang niya sa programa sina Ustad Sidik Abdola, Commander Saigon, Commander Sabri Pandita, Ka-Imposkado Jimmy Yuro Adil at iba pang mga leader ng samahan na dinaluhan ang pagtitipon na ito ng mga religious sectors ng kasapi ng MILF at mamamayan ng Tugunan ng pahayag ng kanilang patuloy na pagsuporta sa MILF at kay MILF Amirul Mujahidin Al-Haj Murad Ibrahim. Kabilang din sa mga panauhing pangdangal sina MILF Secretariat Member Ustad Lukman Sultan, OIC 128 Base Command Abu Saima Hussein, Pahamudin Municipal Councilor Edwin Lumayon Ali. Dumalo rin at nagpakita ng suporta ang 5 mga barangay na kinabilangan ng Barangay Lagundi, Barangay Manaulanan, Panikupan, Magasundag at Pamalian na ayon kay Mama Kungkung. Napakalaking pasasalamat po natin sapagkat tagumpay po ang ating negosyo dito sa barangay. Maraming tao at libo rin yung tao na hindi na tayo marami pang salita kundi ang sabi magpunta po sa ating sitwasyon. So nakikita po natin letis po kayo na nakikita po natin na yung mga barangay natin po ay meaning Mo sa DXMY 90.9 Radyoman Maestro Rahib Bansao Tatak RMN. Radyo mo nationwide. Maraming salamat Radyoman Maestro Rahib Bansao sa balitang yan. Samantala, God Code aprobado sa Komite. Revenue Code target maipasa sa Mayo o Hunyo. Detalye ng balita Radyoman Daisy Mangod. DXMY RMN Report. Inaasahang magiging tugma ang mga lokal na polisiya sa Magna Carta of Women o RA 9710 at sa Philippine Plan for Gender Responsive Development kapag naipasa ang Parliament Bill number 336 o ang Bangsamoro Gender and Development o GAD Code of 2025 na lumusot na sa level ng komite. Bago tinapos ng Bangsamoro Parliament ang regular na sesyon nito noong Abril, naipasa na sa Committee on Women, Youth, Children, and Persons with Disabilities ang naturang panukalang batas. Ayon kay Committee Chair MP Abrar Hataman, bagamat naipasa na ito sa kanilang level, magkakaroon pa sila ng pulong kasama ang mga komite ng Amendments at Finance, Budget, and Management ngayong ikalawang linggo ng Mayo. Alhamdulillah, natapos na po natin on our level sa committee po ng Committee on Women, Youth, Children, and Persons with Disabilities ang Bangsamoro Gender Development Code. But kahit natapos na po natin siya, meron po tayong pending meeting with the Committee on Amendments at Committee on Finance, Budget, and Management, which will happen po on the second week of May. Ayon pa kay MP Hataman, sa ilalim ng Parliament Bill number 336, itataguyod ang pagkakapantay-pantay ng kasarian at tiyakin ang pantay na oportunidad at serbisyo para sa lahat sa rehiyon ng Bangsamoro. Nilalayon din itong maiwasan ang diskriminasyon at karahasang nakabatay sa kasarian, maprotektahan ang karapatan ng kababaihan at iba pang sektor at maisama ang GAD programs sa mga plano at serbisyo ng pamahalaan. Basically, magkakaroon po sila ng magandang access sa education, pagkakaroon ng magandang access sa kalusugan,
access po sa pagtatrabaho at sa access po sa political participation po. So importante po na naipasa po natin ang Bangsamoro Gender Development Code. Ang tinig ni Committee on Women, Youth, Children and Persons with Disabilities Chair MP Abrar Hataman. Kasama mo sa DXMY 90.9 Radyo Man Daisy Mangud, Tatak RMN. Radyo mo nationwide. Yan ang gusto ko. Straight to the point. Maraming salamat Radyo Man Daisy Mangod sa balitang yan. Isang minuto mga kasama at mag-aalas 7 na po ng morning. Oy, congratulations nga pala sa lahat ng mga nanalo kagabi sa isinagawang First Kagawad Arab Basketball Summer League 2026 dyan sa may Barangay Rosario Heights 8. Sa champion na tumanggap ng 30,000 pesos. Aba. First runner-up naman na tumanggap ng 20,000 pesos. Second runner-up tumanggap ng 10,000 pesos habang ang third runner-up naman tumanggap doon ng 5,000 pesos. Pati rin yung MVP, most valuable player, tumanggap ng 3,000 pesos. With trophy na ito lahat na ito. And yung pong mga mythical 5 teams, yung mga lumahok din dito, tumanggap naman sila ng tiga 1,000 pesos each. At least walang talo. Kahit talo, panalo pa rin. Yan yung inisyatiba ni Kagawad Saidamin alias Arab. Dahil ito yung kilala sa kanyang pangalan, si Kagawad Arab. Saidamin Usop mga kasama na kung saan itong nasabing Basketball Summer League 2026 ay may temang pagkakaisa tungo sa mas maunlad at masaganang Rosary Heights 8. Habol lang natin mga pagbati sa ating Facebook. Sino ba yung mga naghabol dito? Good morning ho. Si Wahida Akan Mamalapat. Good morning. Si Tess Amid, si Ivana. At ng iba pa, si Jerry Navidad. Good morning. Si Jopay, si Jen Hoy. Emma Yokwa. Good morning si R.R. Linas. Si Sarah Hugo Amando, good morning. At ng iba pa, good morning. Maraming salamat to mga kasama. Ngayon po ay Monday, back to regular, back to work. Kung yung iba akala Sunday pa, diyan kayo nagkakamali. Monday na ho mga kasama, may 11/20/26. Sa ngalan ng ating mga partners, ang ating station manager, Radyoman Sir Erwin Kabilbigan, sa digital, Radyoman Ricardo Kuya Eric Madamba Jr. Sa technical naman ang ating chief technician Radyoman Alvin Castillon, ating coordinator Radyoman Maestro Rahiban Sao. Ang ini pong lingkod, nakasama ko ninyo Radyoman M. Sabang, magandang umaga, Tatak Arimen. Buo ang integridad sa pagkalap at paghahatid ng mga balita. Walang haka-haka, walang duda, buo at totoo ang mga balita. Kapag Tatak RMN.